Welcome dito sa Parañaque. At nandito nga tayo ngayon sa Parañaque para subukan ng isa sa mga pinakakakaibang seafood market dito sa Metro Manila. At time check tayo ngayon, 11:35 PM, habang ang karamihan sa Pilipinas ay tulog na, nag-uumpisa pa lang tayo, sasalubungin natin ang hating gabi para maghanap ng seafood. At kung nasanay kayo sa mga palengke na may tawaran, dito naman ay may palengke na bulungan naman ang ginagawa. Pero gaano nga ba talaga kasariwa ang mga seafood dito? Magkano ang bentahan at totoo bang mas mura kumpara sa ibang mga seafood market? Alamin na natin agad yan, kaya pasok na tayo dun sa loob. Tignan natin ang mga bulungang presyo dito sa Parañaque. So pagpasok mo dito ay sari-sari din ang mga paninda, napakaraming mga isda at napakarami din tao. Sakto ang dating natin dahil kung madaling araw, mga alas 4 pa daw natin ito pupuntahan, halos wala na tayong aabutan. Mabuti na lang napaaga tayo. At dito agad yung first stop natin, nakita natin itong mga pulang lapo yata to. Good morning po, sir. Ano po itong tinda nyo? Lapu-lapu tsaka maya-maya. Iba-ibang sizes. Magkano naman to, sir? Yung dito sa gitna 300, dito sa medium na 350. Ito yung big 400. size, Ang laki, sir, no? Yung isang malaki na yan, ilang kilo abutin yan? Nasa 2 kilos. 2 kilos. 2.5. Okay. So, magkano yan naabutin pag kinuha yan? 1,000. Pwede kasi isang buo na yan, mga kab. So, ganyan kalaki. Ano usually ang luto nyo dyan, kuya? Sweet and sour kaya steam. Kasya kaya sa kawali ang ganyang kalaki? Kuya, meron lang akong tanong. Kasi ang tawag dito, bulungan sa Parañaque, di ba? Bakit bulungan? Halimbawa ganito, pag may dumating galing sa laot na isda galing sa bangka, ilalagay yan dito. Dadali ng mga kargador. Doon yung tatawaran bulungan lang para hindi nila malaman yung presyo ng kalabat mo. Okay, Kasi so pinakamalaki ang tawad doon sa kanila. so bidding siya in a way na sa bidding. pasikreto, kaya siya pasikreto. binubulong para hindi katalunin doon sa... Para hindi alam nila kung magkano tawad mo. Kasi pag nalaman nila, tatasan nila, matatalo ka. Paano natin malalaman kung tapos na yung tawaran? Tuturo ka na nga, panalo ka. Ito, nakipagtawaran ka dito, kuya. Ganun din. Marami din kami bidding din sa Malabon. So araw-araw ganun ang sistema Ganun. dito. Okay. Anong oras pa talaga nag-i-start ang bulungan? 7 start na. 7 PM meron na? Hanggang Galing. alas 7 rito. Yung binili ko, babayaran ko na. Susundan ko yung sinabi mo, sabi mo sweet and sour. Yes, sir. Basta kaya nung magluluto, yun yung ipapaluto ko. Tiwala ako kay Kuya Mel na tama yung suggestion niya ng luto. Bayaran ko na po yan. 1,000 no, Kuya? Apo. 1,000. Ito, sa'yo na po yung sobra. Takas na po ako. Maraming salamat, Kuya. Hello, Nay. Hello. Good morning na good evening po sa inyo. Good evening rin. Napakamasiyahin talaga ni nanay, kaya nakuha yung attention ko, kaya pumunta ako dito eh. Nakikita ko na may iba't iba kayong tinda dito. Ano po ba yan? Ito po ay yellowfin. Okay. Opo. Paglaki niyan, tuna na. Oo nga Okay. naman, oo nga naman. Naging ganito na siya kalaki. Opo. Lalaki pa rin yan. As in, kasing laki natin. Tapos meron ding mga iba-ibang parte yata dito na na-slice na, no, Nay? Opo. Ito Ito, po. panga. Ito ay Bailey. Yan talagang body na ng tuna. Ito, nakikita ko puro laman. So ito Opo. siguro, ito yung mga pangkilaw nyo. Opo, pangkilawin yan. Lahat po ba to yellowfin? Puro Oo. yellowfin. Ano pang tinda nyo bukod sa tuna? Blue marlin, tanigi, dorado. Mayroon. Magkano naman ang kilo? Halimbawa, itong panga, magkano aabutin? 270 lang bigay namin. Sige na, ipatingin nga po ng 1 kilo. I-try natin tong isang tampiraso. Pakilo po muna natin ang isang pirasong panga. 1.1. Magkano yan naabutin, Nay? 320. Itong mga ganito kasi, masarap to na ano Pwedeng pang luto? ihaw, pwedeng sigang, pwedeng kilawin. Matagal ka na nagtitinda ng ganito, Nay? Matagal na po. Almost 23 years na ako dito. Dito, sa Bulungan? Opo. Dito sa side na to, dyan ang tinawag na bulungan. Kasi ang mga paninda dyan, binubulong talaga. Halimbawa, bubulong yung iba ng, walang ganito, timbang-timbang. Bultuhan, kung tawagin. Okay. Walang kilo-kilo. Nasa paningin mo na lang, Nay, kung Oo, sulit ba tansyahan. yun, o kung panalo ka doon. No? Ayan, bayaran ko na po yan, Nay. 320 pesos, tama Opo. po ba? 320. Ito po. Ayan, Nay, keep the change na po yan. Takas na po ako. Maraming salamat Thank po. you very much. Better luck next time. Thank you po. Okay. Natawa ako doon sa better luck next time. Para akong tumaya tapos natalo ako. Kinanay tayo pala, nakakatuwa talaga si Nay. Nay, thank you ulit. Dito naman tayo sa kabilang side. Meron dito iba't ibang klase din. Merong mga alimasag, merong mga iba't ibang klaseng isda. Tapos ito parang tinatawag nilang isdang dapa kasi parang flat talaga siya. In English, flat fish. Ayan. Tayo, magkano po ang kilo nitong isdang dapa? 250 po, sir. Dito naman sa alimasag nyo, magkano naman ang kilo? 300 po dyan sa malalaki. 300 pesos naman to. Ano kadalasan tayong luto sa ganito? Adulas din oh.
Adobo, pirito. Matinik po ba yung ganitong isda? Hindi naman. So siguro magpapa-adobo tayo nito. Kaya kukuha tayo ng 1 kilo po tayo. Pakilo kami ng 1 kilo. Halos 6 na piraso o 7 yata yun. Wala pang 1 kilo yun. Ayun, sakto. Ang galing ni tatay. Oh. Sakto 1 kilo, 250 pesos. Sige po, kunin na namin yan at ipapa-adobo ko po dun sa nagluluto. Ito po 1,000. Ito na lang po kunin ko. Yung sobra po sa inyo na. Salamat po tay. Takas na po ako. Dito naman sa kabila, meron na namang mga iba't ibang klase ng isda na hindi ako halos pamilyar o kabisado itong mga ganitong uri ng isda. Kaya itatanong natin kay tatay. Magandang gabi po at magandang umaga na rin, tay. Nakakalito kasi po, time check natin, 12:06 a.m. Pero buhay na buhay po ang tindahan ng palengke dito. Ano, tay? Tay, ano po ba itong ganito kalaking isda na mukhang bangus? Ito yung tawag natin dito, bangus dagat. Pero kung talaga ang tawag talaga niyan, bidbid. Mukha nga talaga siyang bangus dahil sa kaliskis niya, no? Bangus dagat kung tawagin natin yan. Iba po ba lasa niyan sa bangus talaga? Halos magkapares lang din. Ganon din po ba pag niluto siya? Parang Ganon din. paksiw, mga ganon. Paksiw, prito. Magkano yan inihaw. aabutin yung ganyang isda? Nasa kwanto? 500 isang piraso. Isang piraso ito na yun. Oo. Okay na rin, ha? 500 pesos. Oo. Ito Sa po ba 500. anong isda to? Kitang po yan. Kakaiba din ang itsura, no? Oo. Tapos doon merong Ayong tumpok hitong dagat ng kung tawagin din hitong yan. dagat. Oo. 100 pesos tumpok. Isang tumpok. Yan na pong tray na yan. Isang tray. Ang mura nun, ha? Pati yung igat na yun, 100 din. Pati itong mga ganito, ano, 200. Yung mga tumpok-tumpok na po yan. Yan pong parang ano, Ito, alamang, bagoong. Alamang, oo. Puro po yan. 100. 100 lang isang balot yan, 1 kilo yan. Ang laman mumura po pala ng tinda nyo Oo, dito, medyo no? Totoong mababa lang mura. po. Meron palang alupian Ito. dito tayo, no? Alupihan. Magkano? 300 ang bigayan ko niya, pero 250. Bibigay ko na last price. 250. Ay wow, meron pang last Oo, price na may tawad pa yan, agad may kay discount tatay. yan. Ano kadalasan ang luto nito? Hinahalabos. Halabos Ay yung parang tawag. hipon din, no? Oo. Sige po, tay, kuha ko ng 1 kilo nitong alupian dagat. Sige, kukuha, bibigyan kita. May discount tayo. Siyempre sa palengke pwede naman humingi ng tawad kahit walang Oo. kasalanan, no, tay? Ganun po talaga yun. Ayan, oh, ang galing mangilo, eh. 250. Sumasakto. 260, 250 lang yan. Okay, Kesa nyo. may pa-discount na Oo, dito ganun sa talaga Paranaque, Bagsakan o Bulungan. Bulungan. Ayan. Binigay ng 250 ni tatay. Ang bait niya sa mga customer niya kahit walang kasalanan pinapatawad ni tatay. Dahil dyan, tay, ito po ang bayad ko. Thank you. Sa inyo na po sobra, takas na po ako. Salamat po. Salamat din, salamat. Tingnan nyo naman yung presyo ng hipon dito. Kadalasan kasi bumibili tayo dito sa lahat ng episodes natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pero ngayon lang ako nakakita na 390 o below 400 ang isang nakabatsa na hipon na ganito, no? Ito yung pinaka-small. Opo. Buti pa dito nailagay yung presyo, no? Ano po ang best dyan para pang tempura? Ay, pang malaki po natin. Ah, ito, 430 pesos. Pwede pong pakilo ng 1 kilo. Okay. Ano po? 1 kilo po. Magkano abutin niya, kuya? 430. 500 lang po. 500 pesos. Okay. Ito po, kuya. Thank you po. Okay, so tapos na nga tayong mamili dito sa Bulungan sa Paranaque. Napansin ko lang na ang mumura ng mga nabili natin. Buti na lang at napasyal tayo dito at tinuro sa atin itong palengke na to. Nakakatuwang mamili. Medyo busy nga lang at nagkakaroon ng bungguan dun sa loob dahil sa sobrang dami ng tao. Syempre nga naman, mura. Pero anyway, diretso na tayo dun sa magluluto para makain na natin itong mga pinamili natin. Okay, time check tayo. 1:16 a.m. at kailangan ko lang i-explain to mga kaps dahil dun sa Bulungan sa Paranaque, wala talagang available na magluluto ngayon. Naka-stop operation yung mga nagluluto doon. So sa August pa sila babalik. So kailangan ko lang i-explain na umabot tayong muli dito sa Seaside Macapagal, mga kaps. Dahil dito, meron pa rin mga nagluluto kahit ganitong oras na. So para maihatid namin sa inyo at maipakita sa inyo ang lasa at makapag-kitchen tayo, kailangan natin tumakbo dito. Magkalapit lang naman to. Halos parang 2 kilometro, 3 kilometro lang ang layo. Tara, alamin natin kung paano nila lulutuin yung mga pinamili natin. So nagbaon talaga tayo ng mahiwagang cooler dito dahil inakala ko rin kasi na kinabukasan ko pa ito mapapaluto para kontrapanis o para hindi masira, no? So dito natin napili, pasok tayo dito, dala-dala natin tong cooler. Kailangan ako pumasok sa isang restaurant na may dalang ganito, no? Ilagay natin dito at kakausapin natin si Johanna. Hello po, good evening po. Check ko lang po yung mga seafoods Ay sige po, buti bukas pa po kayo. Actually, sir, we're open until 3 a.m. po. Okay, sakto pala Meron kami. po kayong... Alupian po. Ang suggestion po nila dyan, yung mga lutong hipon ba? Parang butter garlic, chili garlic. Yes po, masarap naman talaga siya sa butter garlic. Pero try nyo rin po yung deep fried salt and pepper kasi total marami naman siya. Gusto nyo yung hop po, deep fried salt and pepper, one of our best seller. Tapos yung kalati po, butter garlic. Sige po, pwede Okay, rin po para ganun. matikman nyo po yung yung Meron sauce po akong niya. kakaibang nabili dito. Ano yun, sir? Baka naman nangangagat. Hindi naman. yung Ano nangangagat, sir? Hindi, isdang flat na isda. Ay, hindi ko rin po alam ng name, pero fish na lang lagay natin. Parang adobo or prito. If you want yung tatlo po, i-deep fried natin. Then yung isa, i-adobo natin. Pwede rin po. Para may Para choice parehas din kayo, matikman yung matikman, pareho. opo. Ano po to?
Hipon. Siyempre, yung hindi mawawala. Tempura. Japanese tempura. Apo, It's good po. Magkano pala ang paluto, Joanna? Ay, ito po yung menu namin, sir. Ipakita Meron po natin. kaming half kilo na paluto. Like ito sa hipon. Half kilo, ito yung first column. Then the second column, ito po yung 1 kilo paluto. Okay, sige, mamaya po pa-total namin yan no pagkatapos problem. namin kumain. Yes, Para sir. makita ng mga nanonood magkano inabot ng Yes, paluto. mura lang ang paluto dito, don't Ayan. you worry po. At Sana- masarap ayan. paluto namin. Thank you so much sige. po, Denny. Pwede po ba kaming makapasok sa kitchen? Sige para po, wait makita lang pa. natin kung Ibababa lang natin to. Okay, Then salamat mapasok po. natin. Okay, so ito na nga, na-prepare na nila yung mga pinamili natin. Nalinis na lahat, nahiwa na yung mga kailangan nilang recipe. Ito yung panga, alupihan, hipon, naglapo, at kung ano-ano pang pinamili natin. Ready na sa lutuan, tara, game. So, binablanch na ngayon yung alupihan natin dito sa isang kawali. Tapos dito naman nakapila na yung lapo natin na gagawing sweet and sour mamaya. Isang buo, hindi hiniwa. Kumbaga nilagyan lang ng slice dito para maluto ng maganda. Pero isang buo talaga siyang i-present sa atin mamaya. Nilagyan na rin ng itlog, yung mixture natin para sa tempura. So kasalukuyan naman ginigisa yung alupihan. So nilagyan na siya ng bawang. Tapos tinotos ni Kuya para pantay-pantay yung pagkakaluto. Nilagyan ng konting margarine yung nilulutong alupihan. Tapos dito naman banda ay tapos nang timplahin yung pang-butter ng tempura natin. Ayan. Pinababad muna sa cornstarch para kumapit yung butter mamaya. So, ang technique niyan, hiniwa-hiwa na siya ng konti para mag-straight, tapos tinanggal yung balat, di ba kaya? Kasi minsan, kapag hindi mo ginawa yun, mag-curl lang yan. Katulad ng normal na hipon na nakikita yung pinirito. Dito naman banda ay tinutos-tos pa rin yung ating alupihan. Tapos dito naman sa kabila, ibang lutuin naman to. Pero pares, alupihan lang din yan. Eto na, malapit na lutuin yung tempura natin. So, binabad siya doon, tapos diretso na sa kumukulong mantika. So, mula dito, pupunta doon sa butter, konting sausaw, tapos ilalagay sa mantika. Ganon-ganon din, paulit-ulit, hanggang mailsalang na lahat ng hipon natin. Hintayin lang natin yan. Medyo saglit lang naman gawin yan. So mamaya-maya ay okay na rin yung tempura natin. So mukhang siya yung mauuna na maluluto sa lahat. Okay, so tapos na po yung pagpapakulo kanina nung alupihan doon at dinrain na siya dito. Tapos pinasalan ng tubig, siguro para lumamig. At binubuhusan ko ng butter na may tubig itong kumukulong mantika para pumula ng ganyan, mas lumutong pa at makapaglagay pa ng texture dun sa tempura natin. And at the same time kasi, kapag naglagay ka ng butter sa mantika, nakakatulong din to para luminis yung mantika. Isang rin yun technique or secret sa pagluluto. Kung gusto mo luminis yung mantika, usually nilalagyan nila ng mixture ng harina or cornstarch or slurry kasi tatapon nila siya. At ang kagandahan sa ginawa ni Kuya ay nagkaroon ng texture yung tempura natin. Ayun yung mga bits na yun. Yun yung magpapalutong. So, pwede rin namang breadcrumbs pero ito yung mas ibang way At ganun lang kadaling lutuin. Kinuha na agad, tapos nilagay dito sa maliit na planggana. Halos ready na agad yung kalahati ng tempura natin. Ito naman yung isdang dapa natin. Tinitimplahan na ngayon para may lasa na agad pag niluto. Konting toss lang din para ma-distribute yung palpalasa natin. Kaya naman nilagyan ng itlog. At ito naman yung pangahan ng tuna. Ganun din, tinimplahan din, tapos tinostos. So sa kasalukuyan ay piniprepare ng ihawin yung tuna panga natin. So sinindihan na, ganito po ang gagamitin nilang pang grill. So para siyang toaster, para siyang oven. Bali ang tawag sa kanya ay salamander grill. Ready nang iprito yung isang tapa natin. So nag-swimming na siya sa kumukulong mantika. Ayan, mga 6 na piraso yan. So, bumula na po yung mantika. Hintayin na lang natin matapos. Sinalang naman na dito yung tuna natin for ihaw-ihaw naman siya. So, ina-adjust lang dito yung tamang adjustment or level para mas maluto siya ng maayos. Yan na yung tsura, pagka niluluto siya. Nagkakaroon naman ng changes at parang nagka-curl ng konti at mukhang magiging crispy to. Kasi imagine niya naman yung nipis niya. Parang ang dali niyang pakrispihin. Ito naman yung kalahating parte or kalahati ng total na mabili natin na alupihan. So kanina, butter garlic yung kalahati. Ngayon naman, ito deep fry muna. At tatakpan lang daw muna dahil syempre, pinakuluan yan. So may konting tubig yan. Kaya baka lumaban at kumuto. Mas mabuti ng safe. Kaya mga kars, halos 2 minuto na lumipas. Ganyan na po yung itsura ng dinidip fry nila na alupihan dito. Tatlo naman sa kabila, tuloy-tuloy pa rin ang pagprito ng flat na isda natin o isdang dapa. So kukunin na siya, lalagay na dito sa planggana. Okay na yung isdang dapa natin. Tapos dito banda ay pine-prepare na yung mga susunod na lulutuin. Meron dito mga pampalasa at mukhang para sa sweet and sour naman to dahil nandun yung lapu-lapu natin na piprituhin next in line. Next namang natapos yung alupihan na prituhin. So nilagay siya dun sa tinimplahan nila ditong pampalasa. May kasama pa yung margarine or butter. Tapos nirekta dun sa kabilang stove naman na may kumalitin. Isusutay lang ng saglit yan tapos ready na yan.
At tuloy-tuloy na nga ang action at pagtutos ni Kuya para talagang maganda ang pagkakaluto nitong alupian natin. Ganun lang kabilis, tapos agad. So, tulad ng mga napanood natin proseso doon sa alupian, doon sa itchang tapa, puro ganun din. Titimplahan na rin yung lapo natin. So, nilalagay niya ng mga powder ngayon bago prituhin para kumapit na rin yung lasa. Tapos, maghuhulog na rin ng itlog. Isang pirasong itlog. Tapos nilagyan ng cornstarch, makakatulong din yan para mamaya pag pinapalutong yung ating isda. At kasalukuyan naman, habang tinitimplahan yung lapo-lapo, dito naman banda ay may ginigisa na para sa adobo natin na flatfish. Patulad nung pinirito kanina, kumuha lang doon sa kalahati, yun yung next ito. So meron tayong adobo, but meron din tayong prito version. Ngayon naman nilalagyan ng toyo at mga oyster para adobo feels talaga yung lasa. Tapos balik lang tayo dito sa lapu-lapu natin dahil isasalang na daw siya sa kumukulong mantika. At tuluyan na po nag-swimming yung lapu-lapu doon sa malaking kawali. Hintayin lang natin maprito to. So palulungkongin muna at mamaya-maya ay magiging sweet and sour din. Kamustahin naman natin itong tuna pa nga natin. At yung si mga kaswetso, kumukulo na po. Ano? Yung mga nandun sa loob niya. Ayan siya. So kasalukuyang ginigrill pa rin siya. Doon naman sa mga stove natin ay kasalukuyang nakasalang yung lapu-lapu natin, niluluto yung adobo, tapos ipe-prepare na rin mamaya yung sauce na sweet and sour. So tinatapos na lang ihawin itong tuna pa nga, tapos yung lapu tinatapos na lang din prituin. Almost complete na po, lahat ng pinabili natin ay nailuto na lahat dito sa loob ng kusina na to. Hintayin lang nating ma-serve ang plating, tapos kain na tayo. Uy! Lucky! Ayan yung karne. Sagyan natin ng konting sarsa na may kasamang carrots na binulaklak, saka sibuyas. Tapos binigyan tayo ng sili. Yan na rin natin. Oo nga. Balanse yung asim, takatamis. Ay, meron nga palang fried rice. Sige po. Sige po, tara po. Thank you po. Expect you, sir. Yan, tuloy-tuloy lang tayo. May mga cups pa na tayo dito. Ay, grabe, oh. Nag-enjoy si Jumbo ngayon, ah. Hindi ko alam bakit nila inuuna yung tempura. So, gayahin natin. Sarap. Ay, masarap yun. Yung isdang dapa. Ay, oo, hindi pa natin natikman, Chow. Yung isda daw na dapa. Lahat kayo walang idea kung anong lasa nito. Lahat ng mga nasa mesa ngayon. Ako, kukurot na ako dito, Chow. Para siyang ay may tinik siya. Iwasan ko na lang. Kunin ko lang yung Oh, cheers, Chow. Cheers. Oh. Parang siyang tilapia. No? Tilapia yung lasa ng karne. Okay na ron. Sarap yung laman niya. Oo. Pasubok natin. Guys, ay, meron pala sila. Meron. Ay, dito pala to. Okay din eh. Alam ka lang. Parang tilapia ka. Mm. Ilasa. Masarap pala siya. Parang tilapia. Ay, di ko kaya. Isdang dapa. Flatfish. Lambot pa. Yun na yung pinakamalapit niyang kalasa. Tinapa. Tilapia. Kung sa stress na naman madaling araw, oras na ng tulog dapat, nagutom pa. Sulit naman yung puyat. Mm. Yung nakalatag sa atin, no? Dami. Alam mo, Tol, nung uli natin punta dito banda, sa lugar na to, hindi natin natikman yung alupian. Dapat tikman natin to. Oo nga. Ito, balatan ko lang muna to. Sinong matitinong tao ang susugod ng alas 3 sa isang paluto para ipaluto yung mga pinamili nila? Subukan ko muna ng ganito. Ano siya, mas malasang hipon, parang gano'n. Pero mas malambot siya, parang mas firm ang hipon eh. Mas malambot to. Baka nakakalimutan nyo, meron nito. Ay, sarap. Masarap yan. Yung nalala niyo sa Davao, sarap mo. Traveler, nalilito sa pinuntahan. Alam mo naman ako, Ang dami pinupuntahan. sobrang dami ko lang napuntahan eh. Traveler ka pala. Frequent flyer. Solid naman yung nakuha mo. Ay, solid. Liquid. Oo. Ang simple lang, no? Pero, ang simple lang nun. Salt and pepper lang yata yan. Parang lasa nung karne nung tuna. Nga po, pagdilim niya kayo, Zé. Makain ka ba nito, Zé?
Kinuha na kita. Yan oh, ay ang sweet. Kanina pa sila sweet. Nainip na ako sweet. sa kanila eh. Wala nag-aabot sa akin ng ulam eh. Pero pag, Wala nag-aabutan to eh. pero pag nag-e-edit po sila, hindi sila sweet. Nagtuturoan. Nagtuturoan kung sino nagkamali. Kaya yun, si Kyle. Si Kyle lagi ang madalas. Wala dito yung nagkamali. May hawak ng camera. Anyway, balik tayo sa topic natin. Galing tayo ng bulungan sa Paranaque. Sinuggest yan ni Chow Food Crawl eh. Kasi wala rin naman akong idea. Ano ba yung bulungan sa Paranaque? Akala ko ano lang yun. Salita. Lugar ba na talaga? Naririnig ko rin, nababasa ko rin sa internet. Ang bulong talaga, no? Ngayon lang tayo namili, Chow, na hindi tayo umabot ng 3,000 or 2. Parang 2,000 lang. 2,500 Parang ganun siya. So, first time, so, masasabi ko na cheapest siya, no? Talaga kaya? Cheapest. Kasi sabi nila sa Malabon, cheap din. Totoo. Hindi ko pa na-try. Gano'n ba kamura sa Malabon, no? Pero feeling ko, so far, sa serye ng seafood episodes ng channel na to, ito yung pinakamura, no? Galing. Bulungan sa Paranaque na nauwi sa Seaside Macapagal, dito nga sa Amos siya. Kasi nagpaluto tayo eh. Wala nang bukas eh. Kaya ito na lang ang buka. Buti na lang, nandyan si Amos siya. Nabigyan pa ng pagkakataon matikman. Kasi ang plano namin, bukas pa namin ito lulutuin kung sakasakali, pag wala talaga. Eh kaso pa hindi na fresh eh. Yung problema. Kaya inabot ko may alas 3. Ganda ng banter mo doon. Napaka-meaningful. Anyway, pag-usapan na natin, no? Kasi kanina pa tayo kumakain eh. Natikman na ba lahat? Ay, adobo. Adobong flap. Tingnan natin. Natuwa ako sa boses nito. Ay, sa boses. Sa lasa. Wala na talaga. Alas 3 na po. Benta na kayo, puyat na talaga eh. Natuwa ako sa karne. Itong isdang dapa. Kasi, kahit kayo siguro mag-agree pag natikman nyo to. Nasang karne ng tilapia. Parang ganun siya. Okay lang din siyang gawing adobo. Ano siya eh, yung kabilang side niya maputi. Yung kabilang side niya. Para siyang Ah, binalatan. so hindi siya hinati? Hindi. Ganun talaga. Hindi, ganyan talaga siya. Dapang-dapa. Alam niyo ba bakit ako kayo pinatawag? Bakit? Birthday kasi ni Zeus. Happy birthday, Zeus! Hey, happy birthday! Ito yung handa. Ito yung handa ni Re. Alam mo siya. You're welcome. Bigla na lang nagka-reason. Maisip lang. Pero hindi, sabay eh. Sabay yung kaka-birthday lang ni Tito Ze. Pagkada mag-isipon, lagi may birthday eh. Pero totoo po, kaka-birthday lang ni Ze. Mga 2 days pa lang, mga 3 days pa lang, mga ganun lang. Ayun, pag-usapan natin, kanya-kanyang input, no? Kasi 5 kami dito. Kadalasan kasi sanay kayo sa Team Galas. 2 lang ang nagbibigay ng opinion tungkol sa pagkain. So, siyempre, kung gusto nyo mas reliable pa, pakinggan din natin ang lahat. Mauna na lang tayo kay Chow. Anong pinaka-nagustuhan mo sa mga pinamili at anong masasabi mo sa presyo ng bulungan sa Paranaque? Bulungan, napakamura. Sobra, no? Sabi, binagusto ko yung isdang dapa. Parang mas malasa sa tilapia. Kakatesti ng tilapia, pero yung lasa niya parang dagat eh. Pakinggan naman natin, Jumbo. Gano'ng kasulit? Anong paborito mo sa mga bagong discoveries mo na seafood na to? Pagkakaluto? Doon sa daba mo. Kasi takot akong kumain ng hindi ko kilalang mga isda. Yun yung natikman ko. Mas Ako malaman naman. siya sa tilapia yung laman niya. Sa akin, kahit anong isda, okay lang eh. Meron ka palang gano'n? Oh, Kahit yung anong isda? basta parang hindi bago sa'yo, bago mo lang nakita. Parang takot ako pero nakain ko. Kasi sabi nila naman natin kanina, siyempre naririnig ko yung mga presyo. Sobrang mura. Oo, nakakagulat, no? Sobra. Kahit siguro sa comment section, mag-a-agree eh. Wala naman sigurong kukontra. Maliban na lang, no, kung meron talagang probinsya na sobrang mura. Kasi po, Manila pa rin to, di ba? Part of Metro Manila pa rin to. So, kung yun lang ang basehan natin, mura talaga siya. Kasi nasa capital ka ng Pilipinas. Nasa metro ka. So far, 2 isdang dapa. Pakinggan natin ang birthday boy. Nagustuhan ko yung labo-labo talaga. Creamy yung yung laman niya talaga lagi no? Yan ang original na lapu-lapu. Ah, hindi na yung mga Kasi pula eh. breed na. Pula-pula. Lapu-lapu, pula-pula. Anyway, yun ang sabi niya. Pakinggan naman natin. Camera woman. Nagustuhan ko, tsaka na-surprise ako sa lasa nung yung flatfish. Kakaiba siya, pero similar lang siya. Pag hindi mo alam yung lasa ng tilapia, mapapagkamalan mong tilapia siya. Ganun yung description niya. Marami po ang na-surprise dito sa isdang dapa. Ako din na-surprise eh. Pwede naman na talaga eh. Ngayon, humihingi po kami ng pasensya kung bakit lutang-lutang na po kami. Hindi pa po talaga kami natulog. Pero ayun nga, para saan naman? Isdang dapa,
Bagong discovery, okay siya. Kung magkakaroon ng pagkakataon, malapagan na ulit ako ng ganyan, kakainin ko pa rin, bibiling ko pa rin, at ganyang luto pa rin ang gusto ko. Yun ang masabi ko, talagang mura sa bulungan sa Paranaque. Siguro yung video na yan, kasi natikman na po namin lahat, kami mag-enjoy muna off-cam, tuloy-tuloy lang kainan namin dahil birthday po ng aming editor na si Tita Z. Bigla na lang nawawala yan mga kape kapag... Happy birthday! Happy birthday! Uy, sana mabati niyo rin siya sa comment section. No? Alam namin nun na umabot kayo dito sa dulo. Sinaluhan niyo talaga kami. Yun lang. Basta mawawala yan pag gusto na kumain ng cameraman. Kaya na. Kain na yan. Oy. Okay, katulad ng dating gawi, mga kasugatas kumain, doon ko palang malalaman kung magkano babayaran natin doon sa paluto. Kaya puntahan na natin doon sa cashier, alamin natin magkano naging total lahat nito. Yan, habang kumakain pa sila, aalamin na natin ang presyo. Hello, Joanna! Yes, sir. Tanong ko lang yung resibo, yung sir? total ba? Bali, ito po yung total for the cooking fee po. Okay. Ito na. Opo. Okay. Naka-itemize po siya. Ayan po yung lapu-lapu nyo. Oo. 2 kilo, may get 2.5 po. Okay. Bali, Tama ang 1 naman, kilo ah. na cooking lang niya is 390. So, times 2, then may half kilo paluto din. Okay. Yung half na sea mantis po, deep fried salt and pepper, 310 lang po siya sa Okay. paluto. And then, like yung butter garlic din, 350. Japanese tempura, 430 yung cooking. Pangaihaw, 300. Then, adobo na fish, 350. And then, fried po na 230. A total of Ang 3. total na tumataginting na 3,100 pesos. Ayan. Thank you sa pag-compute Thank you ha. po. Bayaran na po namin to. And maraming salamat Maraming po. salamat din, sir. Balik po kayo. Salamat po sa Imasya. Imasya. Paano pumunta dito? Located po kami sa Pasay, Dampa po. Imasya Paluto Restaurant Seafoods po. Open kami ng 3 p.m. to 3 a.m. po. Kaya naman pala Thank you umabot so tayo. much. Actually, sorry kung nag-OT kayo Okay at lang po, 3:18 sir. a.m. na. Basta po umabot kayo sa cut-off. Ayun. Please, sir. Salamat po We ulit. give you the best seafoods on town. Thank you. At ngayon ay mag-settle na po kami ng bayarin. Maraming salamat mga kaps sa mga umabot dito. Thank you very much. Let's go. So ayun nga siya. So sakto lang din dahil lagpas alas 3 na magsasara na sila. In-explain ko na rin kanina kung bakit tayo nandito. So galing tayo sa Bulungan sa Paranaque, tapos napunta tayo dito sa Macapagal. Pagdating sa pagluluto, syempre iba po ang naging presyo. Katulad lang din siya nung nag-king crab tayo. Halos ganoon din po ang presyo ng paluto pagdating dito. Although may kaibahan, pagdating dito sa Imasya, parang mas mababa siya dun sa naging vlog natin sa king crab. Pero I would say cheapest po sa video na to dahil ang ibig ko pong sabihin na yung Bulungan sa Paranaque. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa video na to at nabigyan namin kayo ng bagong matatry o palengke na pwede nyong subukan. At sana ay nagustuhan nyo yung mga nakita nyong presyo at mga isdang available doon sa palengke. Kabs pala tayo dito, na-tsempuhan. Hello sir, shoutout sa iyo. Makita ko lang na binalikan ko to kinabukasan ng umaga para makapag-intro man lang nung nakita nyo doon sa first part ng video. At saka, hindi na po kami lutang. Nakatulog na po kami. Kasi kanina 3 a.m. Di ba, Tol? Nakatulog ka ba? Nakatulog na ako. Hindi na po kami latang. Okay na kami. At gusto ko lang sabihin na salamat sa lahat na nanonood at umabot dito. Talaga namang mura at medyo na bali lang pagdating sa dulo kasi wala talaga tayong choice mga kaps. Kailangan natin siyang ipaluto agad-agad or else hindi na po fresh o fresco yung mga pinamili natin kung ngayon pa lang na oras ko siya ipapaluto. So ayun, salamat po. Bye-bye!